The Boss Husband. Credit to the author. 1277-85. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kaya kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng totoong tao o lugar, ito ay tunay na hindi sinasadya. Ang kwentong ito ay rated SPJ. Striktong patnubay sa mga walang jowa. Ito ay bawal din sa bata at matatandang walang asawa. Alam ko na ito ay isang insulto sa pamilya Garrison, ngunit ang aking apo ay pinatay dahil dito, kaya wala akong pakialam sa mukha ng pamilya Garrison. Sabi ni Jonathan. Ngunit patuloy na umiling si Rebecca, hindi, Ama, malamang na nagkamali ka, hindi ganoon si Justin, sigurado ako na hindi siya impulsive gaya ng iniisip mo. Tumahimik ka. Saway ni Jonathan. Ang iyong, magandang, anak ang pumatay sa iyong pamangkin. May tao at pisikal na ebidensya doon at kitang-kita ang motibo. Nauna niyang pinatay si Leroy sa harap ng napakaraming tao sa Central City, sino pa kaya ito kundi siya? Malinaw na isa siyang demonyong uhaw sa dugo, ano pa ang masasabi mo? Ako. Tumingin si Rebecca sa kanyang ama na may luha sa kanyang mga mata. Pagkatapos ay tumingin siya kay Justin ng may pag-aalala, pagkatapos ay nakaramdam ng panginginig ang kanyang katawan at bigla siyang nawala ng malay. Rebecca. Nagulat si Parley. Galit siyang tumingin kay Justin at agad na inutusan ang mga katulong na ipadala si Rebecca upang magpahinga sa kanyang silid. Sa ganitong eksena, hindi inisip ni Parley na magandang manatili si Rebecca. Masasabi ni Justin na walang seryoso sa pagkahimatay ni Rebecca, nakahinga siya ng maluwag at ibinaling ang kanyang ulo upang magtanong, matanda, sinabi mo na may saksi. Kung ang pisikal na ebidensya ay ang fingerprint ko, kung gayon sino ang saksi? Humph, dahil tinanong mo ako, sasabihin ko sa iyo ang tungkol dito. Tiningnan ni Leon Garrison ang buong silid at malakas na sinabi, kami, ang pamilya Garrison ay nagpadala ng ilang mga tao upang mag-imbestiga sa Pink Lady. Alam namin na kahapon ng gabi, ang aking anak na lalaki na walang kwenta, ay nagka-interes sa isang babae na isang waitress doon, ang pangalan niya ay Sally. Anak ko. May ilang gwardya na nasa labas ng kwarto at nakita at narinig nila ang eksenang tinutulak ni Justin ang anak ko palabas ng kwarto nang tanungin namin si Sally. Sinabi niya na nakikipaglaro siya sa anak ko noong una, pero sa huli ay gusto ni Justin na makasama siya, ayaw niya, kaya inilipat niya ang galit niya sa anak kong si Rico. Pagkatapos pakinggan ito, si Marian na nakatayo sa sulok ay mukhang baliw. Nang titigan niya si Justin, nakita niyang walang magawa itong nakatingin din sa kanya. Natigilan sandali si Marian, at agad na gumaan ang pakiramdam. Alam niya ang personalidad ni Justin, kung gusto niya ng babae, walang babaeng lalaban sa kanya. Bukod pa riyan, hindi siya maaakit ng mga babae sa mga lugar na iyon. Kaya lang, hinayaan ng mag-ama ng pamilya Garrison na manig sa kanilang rasyonalismo ang galit, kaya naman sinisi nila si Justin nang hindi niya gustong magpaliwanag. Hinawakan ni Marian si Leia sa kanyang mga bisig, kinuha ang isang maliit na daliri sa kanya at kumaway kay Justin, bilang tanda ng pag-alalay sa kanya. Hindi alam ng batang babae kung bakit ginawa iyon ng kanyang ina, nakita na lang niya si Justin na commandant sa kanilang dalawa at ngumiti ng matamis. Sinasabi mo lang ito nang walang ebidensya, bakit hindi mo tawagan si Sally dito para matanong natin siya ng harapan, sabi ni Parley. Ngumisi si Leon, bueno. Dahil hindi ka pa rin naniniwala sa akin, hahayaan kong dalhin siya ng mga pulis dito saglit. Kasalukuyan siyang nasa istasyon ng pulisya bilang saksi, agad na kinuha ni Leon ang kanyang telepono para tumawag, nang walang pag-aalinlangan. Ngunit, hindi pa siya nakakapagsalita ng higit sa 2 pangungusap at namutla ang kanyang mukha. Pagkatapos niyang ibaba ang tawag, sinabi ni Leon sa mahinang boses, nalasan ni Sally ang kanyang sarili hanggang sa mamatay sa istasyon ng pulisya ngayon lang, hindi siya mailigtas. Sabay-sabay na tumingin kay Justin ang lahat ng opisyal. Malamig na ngumiti si Justin at sinabing, bakit? Gusto mo bang sabihin na alam ko na ang lahat tungkol dito kaya binayaran ko ang mga pulis para hayaan silang lasunin si Sally, para walang patunay? Hindi mo ba naisip na masyadong bias ang pangangatwiran? Walang hiya na bata. Ang pamilya Gibson ay palaging matagumpay na may pagmamalaki sa mga nakaraang taon, ngunit kapag naabot ka nito, ikaw ang naging masamang balakid, ano ang masasabi mo tungkol dito? Si Jonathan ay mukhang galit na galit sa kanyang pulang mukha. Gustong tumulong at magpaliwanag ni Parley, ngunit marahang kinatok ni Gavin bilang senyales na tumahimik.
Lahat ng opisyal at general sa pinangyarihan ay nagalit na kay Justin tungkol sa isyu ng pamilya Liang. Ngayon ay nakita nila na si Justin ay isang taong sumire sa kanyang pinsan dahil sa isang babae, at may mas masamang impresyon sa kanya. Old Master Gibson, kung pipilitin mo pa ring ipasa ang pamilya Gibson sa isang mamamatay tao na diablo at masasamang anak, hindi ko ito magagawang baliwalain kahit na igalang kita. Ang daan-daan at libu-libong mga bata sa rehiyon ng militar ng Central City at Jiangnan ay hindi rin kumbinsido. Talaga, Old Master Gibson. Dapat mong malaman na pagkatapos na bumalik si Justin sa Zenica, naging kaaway na niya ang pamilya Zeng at ang pamilyang Lo. Sinaktan pa niya si Minister Chen ng pamilya Chen. Marami ng tao ang may hindi kasiya siyang impresyon sa pamilya Gibson. Ang Central City ay hindi lamang binubuo ng pamilya Gibson. Kung magpapatuloy pa rin ito, huwag mong sisihin kaming mga general sa pagiging walang galang. Ang mga opisyal ay nagsimulang magtanim ng panggigipit at tahasang tinutukoy ang insidente ng nakaraan, na noon ay nabigyang katwiran. Ngunit hindi kumilos si Gavin, tahimik siyang umupo sa kanyang upuan, walang ekspresyon sa mukha. Si Parley sa tabi niya ay sabik na hindi niya alam kung ano ang gagawin. Tapos ka na ba? Matapos ang lahat ay pagagalitin ng galit na galit, si Justin ay umubo ng kaunti at gustong magsalita. Nakita niyang walang sumagot kaya sinabi niya, dahil tapos na kayong mag-usap, umalis na kayo, kung hindi papatayin ko ulit. Patayin. Patayin mo ako kung manggahas ka. Hayop ka! Sigaw ni Jonathan sa kanya. Hindi nagatubili si Justin at hinawakan ang leeg ng lalaki, at itinaas siya ng kanyang mga kamay. Kahit na gustong sumigaw ni Jonathan, napakalakas ng mga braso ni Justin na hindi siya makagalaw. Bitawan mo siya. Ikaw ay masamang bata. Ito ang iyong lolo. Sigaw ni Parley. Tumawa si Justin, lolo. Sinisilang niya ako sa una naming pagkikita, at tinawag niya akong hayop. Sa tingin mo ba napakabuti ng ugali ko? Isa na akong mamamatay tao na demonyo at baliw, madali para sa akin na patayin ang aking lolo. Nalaman ng mga sundalo doon na hindi nagbibiro si Justin tungkol dito, nagsasabi siya ng totoo. Ang buong katawan at mga mata ni Justin ay puno ng layuning pagpatay, hindi lamang kay Jonathan na nasa kanyang mga kamay ngayon, kundi sa lahat. Maraming tao ang namutla. Nang maisip nila ang pagkamatay ni Leroy at Rico, parang nanginginig ang kanilang mga binti. Honey! Hindi. Lumapit si Marian sa kanya nang walang pag-aalinlangan. Honey, kung papatayin mo talaga siya, magdurusa ng husto si nanay paggising niya, mahinang sabi ni Marian sa kanya. Noon lang hindi siya hinawakan ni Justin ng mahigpit, tumingin siya sa inosenteng Leia, pagkatapos ay kay Marian at bumaantong hininga. Kung ikukumpara kay Rebecca, mas pinapahalagahan ni Justin si Leia mula pa noong siya ay isang maliit na bata. Ang pagpatay sa isang kamag-anak sa harap niya ay labis para sa isang batang babae. Dahil ang aking asawa ay dumating upang magmakaawa, pagkatapos ay pakakawalan ko kayong lahat ngayon, binitawan ni Justin si Jonathan. Pinagpapawisan ang lahat ng opisyal. Matapos makitang kumalma si Justin, umalis sila sa lugar. Ang ama at anak ng pamilya Garrison ay nabigla na, sila ay nagbigay ng nakamamatay na tingin kay Justin at umalis sa lugar. Nang tumahimik ang lugar, ang natitira na lang ay si Masha na nakaupo pa rin doon. Tumayo ang matanda at tumingin kay Justin, ang sitwasyong ito ay hindi na natin matutulungan ng mga matatanda, kailangan mong harapin ito ng mag-isa ngayon. Huwag mag-alala, alam kong lahat kayo ay hindi rin makakagawa ng marami, sa palagay ko ay hindi pa rin ito masyadong komplikadong sitwasyon, sabi ni Justin. Tumango si Mashan, nakipagpalitan ng tingin kay Gavin at pagkatapos ay lumabas ng silid. Ang sitwasyon ay tila tapos na. Nag-alala ang mga miyembro ng pamilya Gibson, alam nila na maaaring lumala ang sitwasyon ngunit hindi nila alam kung paano hihinto. Malinaw na ngayon na ang tinutukoy ng lahat ay si Justin bilang isang mamamatay tao at ang itaas na antas ng Departamento ng Militar ng Central City ay pinahire ng pula ng dugo at ang lahat ay natatakot sa kanilang sarili. Bilang dahilan ng buong sitwasyon, walang matinding emosyon si Justin, hindi rin hinayaan ni Gavin na maapektuhan siya ng iba. Pagkatapos ng tanghalian, nag-alok si Justin na tulungan si Leia sa kanyang pagsasanay. Kahit na kumakain at natutulog pa rin si Leia, nag-ensayo siya ng husto para maging matagumpay siya balang araw.
Sa lalong madaling panahon, ang chubby little girl ay nakamit na ang unang level ng full cycle para sa Endless Resolve Restoration Scripture at papasok na sa pangalawang level, Forgetting Yourself. Dahil si Leia ay may suporta mula sa kanyang ama, ang kanyang pag-unlad ay mabilis. Kahit si Justin ay nainggit sa batang babae na ito dahil sa pagkakaroon ng napakalakas na ama. Si Leia ay may pangangatawan na mas malakas kaysa sa ibang tao, kung siya ay nagsasanay ng husto tulad ng kanyang ama, ang kanyang anak na babae ay maaaring maging mas malakas sa hinaharap. Gayunpaman, bata pa si Leia, hindi namin malalaman ang tungkol sa kanyang kinabukasan, at tungkol sa kung siya ay maaaring maging mas malakas kaysa sa kung sino siya ngayon, ito ay hindi mahuhulaan. Matapos turuan si Leia ng ilang termino, lumabas si Justin sa silid at nakita si Marian na nakaupong mag-isa sa hardin, tila nagde-daydream siya tungkol sa isang bagay. Niyakap ni Justin ang babae mula sa likuran at tumawa, "Lady Marian, pagkatapos ng iyong pagbibitiw, madalas kitang nakikitang nangangarap ng gising ngayon. Nagiging tanga ka na ba?" Kinagat ni Marian ang kanyang bibig at kinurot ang braso ni Justin, "Ikaw ang unti-unting nagiging tanga, hindi mo ba napapansin na kakaiba ito at maraming bahagi ng problema ang mahirap alamin?" 1278. Ibig mong sabihin, bakit lalabas ang fingerprint ko sa Rico? Napatawa si Justin. Dito ito nagiging kainahinala. Kung tutusin, hindi mapepeke ang mga fingerprint, ngunit duda ako na ang pamilya Garrison ay magsasabi ng mga walang katuturang bagay. Kaya paano mo ito ipapaliwanag? Malakas na nagtaka si Marian. Humiga si Justin sa isang bench na bato sa hindi kalayuan at nagsimulang walang pakialam, "Naaalala mo pa ba ang batch ng mga clone ni Brayden? Ibig kong sabihin, ang grupo ng mga biochemical na nilalang na na-clone mula sa aking mga cell." Isang bakas ng pagkalito ang bumungad sa mga mata ni Marian. "Ibig mong sabihin Brayden? Hindi ba patay na siya?" Umiling si Justin. "Hindi ko sinasabing siya iyon. Ngunit ang pagkamatay niya ay hindi nagpapahiwatig ng pagkawala ng kanyang mga eksperimentong produkto. Kung tutusin, hindi pa natin nakita kung nasaan ang laboratorio ni Brayden, hindi ba? Paano ko malalaman? Lagi kayong nagtatago sa akin ng ilang bagay." "Well, dahil may posibilidad, sa palagay ko ito ay makatwiran." Nagkibit balikat si Marian. "It's just that this would mean that the enemy is in the dark while we're in the open. Dapat mas maging maingat ka. Hindi pa rin namin alam kung bakit ikaw ang pinupuntirya ng mga taong iyon mula sa likuran." Muling tumawa si Justin. "Kung ikukumpara sa bagay na ito, mas naguguluhan ako sa katotohanan na ang babaeng nagngangalang Sally ay, sa totoo lang, isang bitag na itinakda nila para sa akin. Hindi ko akalain na malilin lang ako ng isang dalagang tulad niya. Siguradong nagsasaya ka kaya nabulag ang mga mata mo," mapait na nagtampo si Marian. Isang matamlay na ngiti ang lumitaw sa mukha ni Justin. "Hindi ako. Paano ako maa-eroyos kapag ang isang babang especially iya, ay halatang inilagay sa aking tabi? Isang babaeng especially iya." Sandaling pinag-aralan ni Justin ang kanyang mga pagsisikap na imbestigahan si Sister Carmela mula kagabi. Nang matapos si Justin, nagtanong si Marian, "Nalilito, dahil alam mo na walang silbi ang babaeng iyon, bakit hindi mo siya kinuha para sa interogasyon? Hulihin mo siya. Siya ay walang iba kundi isang sangla. At higit pa, wala akong angkop na ebidensya. Kung siya ay gagawa ng mga trick at kitilin ang kanyang sariling buhay, iyon ay magdadala lamang sa akin ng akusasyon ng pagpatay. Bakit mo ako iistorbo?" Nagkibit balikat si Justin. Tumango si Marian, ngunit nanatili ang kanyang mga tanong. "So, ano ang susunod? Nabalitaan ko na ang pamilya Liang ay malapit nang makisali sa isang parada ng militar. Kung ganoon nga, siguradong isisisi nila sa iyo at sa aming pamilya." Isang parada ng militar. Ngumisi si Justin. Kailangan pa niyang mabuhay para mapanood ang nangyari. "Honey, sabihin mo wala kang balak." Marian dared not finish her sentence. Hindi mapakali si Justin na itago ang masasamang ngiti sa kanyang mukha. Kinuha niya ang kanyang telepono at nagpatuloy, "Sinasabi mo sa akin ang isang maliit na bagay tulad ng nais ng pamilyang Liang na baligtarin ang mga panloob ng Zeneca. Ito ay makatwiran lamang. Ang aking intervention ay magtataguyod lamang ng katatagan ng tahanan, iyon ay, mag-alay ng ilang buhay kapalit ng kapayapaan."
Marahil kahit na ang mga nasa ilalim ni Hongmeng ay hindi makaramdam na parang may nagawa akong mali. Nang malapit ng i-dial ni Justin ang numero ng Mokidon upang kumpirmahin ang lokasyon ng mga liyang, napansin niyang nakatanggap siya ng ilang magkakasunod na text message mula sa hindi kilalang numero. Pinindot niya ang pagbukas ng notification at iniskan ng kanyang mga mata ang ilang talata ng text. Pagkatapos noon, isang dampi ng kaluwagan na may halong panghihinayang ang bumalot sa kanyang mukha. Anong problema? Sino ito? Nag-aalalang tanong ni Marian. Ibinigay ni Justin ang telepono kay Marian. Mabilis niyang nalaman na isa itong hindi kilalang mensahe mula sa hindi kilalang nagpadala. Salamat sa iyong pagpayag na tumulong sa isang batang babae mula sa isang mahirap na nayon sa kabundukan tulad ko. Pasensya na kung makakasama ko lang sila sa pag-arte para sa kapakanan ng aking mga magulang at kapatid kong nag-aaral. Nahawa ako sa syringe na ginagamit ng mga pasyente ng AIDS. Hanggat sinusunod ko ang kanilang mga utos at binigay ang aking buhay, ang aking pamilya ay makakatanggap ng isang malaking halaga ng pera nang hindi ko sila hinihila pababa. Alam kong mabubuting tao kayo, ngunit dapat magsikap ang lahat para sa kanilang sarili at sa kanilang pamilya. Pasensya na. Bagamat walang pangalan, tiyak na sigurado sila kung sino ang nagpadala. Ang mga mensaheng ito ay malinaw na ipinadala noong madaling araw ng batang babae na isang beses lang nakilala. Dapat ay lumipas na siya sa loob ng 2 oras mula noon. Nang matapos basahin ni Marian ang mga mensahe, hindi niya napigilan ang pagpatak ng mga luha sa kanyang mga mata. Ibinalik niya ang telepono kay Justin at kinagat ang kanyang labi. Alam ko na ngayon kung bakit hindi ka makakita ng anumang butas. Iyon ay dahil hindi siya kumikilos. Sa totoo lang, natatakot siya at nawawala ng takot. Natatakot siyang magkompromiso, ngunit wala siyang magagawa. Siya lamang ang kanyang tunay na sarili. Tahimik na tumango si Justin. Napangiti siya at sinabing, nakakakiliti ako. Sino ang utak sa pagkakataong ito? Ang kayamanan ng taong ito ay mas tuso kaysa kay Braden. Sa pag-aaral ni Gilmore, sa loob ng Ning's residence sa Central City. Paulit-ulit na siniyasat ni Gilmore ang ulat sa kanyang mga kamay bago ito tuluyang ibinaba. Habang ginagawa niya iyon, sinimulan niyang tambol ang mesa gamit ang 2 daliri, tahimik pa rin. Nakaupo sa tapat niya sina Flynn at Dax na may tig-isang tasa ng tsaa. Nagpalitan sila ng tingin sa pagkainip. Gilmore, bakit wala kang sinasabi? Baka may problema sa report. Tanong ni Flynn. Bumalik sa katinoan si Gilmore at ngumiti. Elder, hindi totoo yan. Ang ulat na ito ay galing talaga sa mga kasama ko sa pamilya Nigel. Walang pagkakamali. Kung iyon ang kaso, nangangahulugan lamang iyon na ang pamilya Gibson ay nasa nalalapit na sakuna. Higit pa rito, ito ay kasangkot sa kanilang pag-aaway sa pagkakataong ito. Si Justin ay nakatali sa mga relasyon ng pamilya at maaaring hindi ito makayanan. Ang sitwasyong ito ay ang perpektong pagkakataon para sa pamilya Nigel upang mamagitin at magbigay sa kanya ng tulong. Tiyak na magpapasalamat siya sa iyong ama at sa tabi ni Lysander. Ang puso ni Gilmore ay napuno ng paghamak. Ano ang alam ng 2 magsasaka na iyon? Gayunpaman, ngumiti siya sa kanyang mukha at sinabing, tama ka, Elder. Ngunit iniisip ko na may higit pa dito. Kung ang pamilya Nigel ay maaaring makuha ang impormasyong ito mula sa kadiliman, kung gayon paanong ang pamilyang Lee ay hindi nakakaalam ng anumang kilusan kung sila ang may pinakamakapangyarihang network ng intelligence sa Zenica. Ang pagkalimot ng pamilya Gibson ay maaaring dahil sa sadyang pag-iwas, ngunit walang paraan ang pamilyang Lee. May point ka naman. Kumunat ang noo ni Dax. Hindi ba kilala ng mga Lees ang mga Gibson? Bakit wala silang ginawa para ipagtanggol sila? Naniniwala ang Gilmore na ang hindi pagkilos ng pamilya Lee ay, sa katunayan, matalinong paglalaro. Bakit ganoon? Kumunat ang noo ni Flynn. Mga matatanda, naway pag-isipan ninyo ito sandali. Ang ama-anak na lalaki ni Garrison na nagpunta sa Gibsons upang gumawa ng kaguluhan ay ang biolohikal na lolo at tiyuhin ni Justin, ngunit isang engkwentro lang ang kinailangan upang lumikha ng isang awayan ng dugo. Kung ang pamilya Garrison mismo ay napupuot kay Justin sa ganitong lawak, isipin na lamang kung ano ang nararamdaman ng ibang mga pamilya, ang mga nagdusa ng pagkalugi sa loob ng napakaraming dahilan ni Chen ay nanalo kay Gibson dahil sa kanya. Central City.
Napakaraming maingat na pamilya na naghahanap ng pagkakataong ito para pilitin si Parley na i-forfeit si Justin. Hindi tayo, masisira rin ang ating imahe. Isa pa ay pinayuhan tayo ng pang-apat na prinsipe na limitahan ang kapangyarihang militar ng pamilyang Gibson kung maaari nating pabayaan si Justin na iwan ang pamilyang Gibson sa kadahilanang ito, hindi na nila kayang panghawakan ng mahigpit ang kapangyarihang militar. Noon lang sabay na tumango sina Flynn at Dax. So, ang plano mo ay iwanan ito. Hindi ba masyadong masakit iyon sa iyong anak? Nag-aalalang tanong ni Dax. Ikinaway ni Gilmore ang kanyang kamay na nakangiti, ayos lang, sa palagay ko ay mapapansin na ng pamilya Gibson ang pagsasama-sama ng mga kapangyarihan mula sa lahat ng direksyon pinakahuling bukas at malalaman nila kung ano ang nangyayari sa oras na iyon. Magpapadala ako ng mensahe kay Marian sa gabi upang hilingin sa kanya na mag-ingat at ipaalam sa kanya na gusto kong bumalik siya sa pamilyang Nigel. Siguradong ibabalik niya ako sa pamilya ni Nigel, hindi niya ako ibabalik sa kanyang ama, o hindi niya ako ibabalik sa kanyang ama, at hindi niya ako ibabalik sa kanyang ama, at hindi niya ako ibabalik sa kanyang ama, at hindi niya ako ibabalik sa kanyang ama. Mabuti, sa palagay ko ay hindi hahayaan ni Justin na masaktan ang kanyang asawa. Haha, brilliant. Brilliant. Sa ganitong paraan, mas maganda kung si Justin ay lalabas na hindi nasaktan. Kung talagang iiwan niya ang pamilya Gibson, matatanggap ng pamilyang Nigel ang mag-asawa sa dilim. Ito ay tiyak na madaragdagan ang aming mga posibilidad. Nang makita ang kasiyahan sa mukha ni na Flynn at Dax, napangiti si Gilmore sa kanyang puso. Sa katunayan, sabik siyang malaman kung ano ang magiging reaksyon ni Justin pagkatapos ng lahat ng mga bitag na itinakda niya para sa kanya. Sa hating gabi, sa Liang's President sa Guangdong Military Region. Ang mga espesyal na puwersa ng distrito ng militar sa ilalim ng batas militar ay bumuo ng isang hanay ng mga bar aisles na bakal sa paligid ng compound, hindi tinatagusan ng hangin. 12 ng mga tank at armored vehicle ang nakapark sa site. Para silang naghahanda para sa isang ekspedisyon. Bukod sa kumakaluskos na mga dahon, ang buong rehiyon ng militar ay tahimik at mahigpit. Sa sandaling ito, ang linya ng mga sundalo ng espesyal na puwersa sa tarangkahan ng compound ay biglang nakarinig ng mga yabag na nagmumula sa halos 12 metro ang layo. Marami pa nga sa kanila ang naghinala na sila ay nasilaw. Nakadikit ang kanilang mga paa sa lupa nang hindi nila sinasadyang makita ang figure ng isang binata na unti-unting lumilitaw. 1279. Tumigil ka. Sino ka? Nagtaas ng kamay ang mga sundalo sa labas ng compound at naghintay. Nakasuot ng maluwag na casual jacket ang papalapit na binata. Hindi masyadong kapansin-pansin ang kanyang hitsura at medyo kakaiba ang kanyang mga mata. Nakangiting sinabi ng binata, sabihin mo kay Commander Liang, ako, pumunta si Justin para makita siya. Justin. Hindi alam ng mga sundalo ang tungkol sa pangalang ito noong nakaraan, ngunit marami na silang narinig mula nitong nakaraang 2 araw. Ito ang young master ng pamilya Gibson sa Central City na pumatay sa anak ng hepe. Paano ka nakapasok? Paano mo mapapatunayan na ikaw si Justin? Sabi ng isang sundalo. Sumimangot si Justin at naiinip na bumaantong hininga. Biglaan. Lumiwanag ang figure ni Justin at pumunta siya sa likuran ng isang grupo ng mga sundalo. Bahagyang kinuha niya ang kamay ng isang sundalo na papalapit at binaril ang ilang sundalo sa kanyang harapan. Bang, bang, bang. Nagkalat ang mga apoy kung saan-saan, isang grupo ng mga sundalo na hindi pa nag-react ay binaril, nasuray-suray at napatay sa lugar. Ang natitirang 2 o 3 sundalo ay sumigaw sa pangalan ni Justin at nagtago sa likod ng kanlungan ng hindi malay. Ang ingay ay ikinagulat ng ibang mga opisyal at sundalo sa compound. Ang buong bakuran ng Liang ay lubhang maingay at isang pulutong ng mga sundalo ang sumugod patungo sa tarangkahan. Ngunit walang pakialam si Justin sa natitirang mga sundalo at nawala sa likod ng tarangkahan. Nang muli siyang nagpakita, si Justin ay nasa loob na ng sala ng Liang residence. Justin. Si Shane Liang na nakasuot ng armor, na ang kanyang mamantika na buhok ay nakatayo sa gitna ng sala, ay nababalisa sa sitwasyon. Masasabi na ni Shane kung sino agad ang binata sa isang sulyap lang. Siya ang taong pumatay sa kanyang pinakamamahal na anak. Marami ng impormasyon si Shane tungkol sa taong ito ngunit syempre, hindi kasama dito ang lihim na impormasyon ni Justin sa Yellow Flame Iron Brigade.
Sa paligid ng sala, may 7 o 8 general na nakasuot din ng uniforme ng militar. Nag-uusap sila ni Shane tungkol sa parada ng militar bukas. Sa sandaling marinig nila na narito si Justin, lahat sila ay natakot. Sinulyapan ni Justin ang lahat at nagpakawala ng masamang tawa, nakaalis na ang lahat ng mga hanggal mong sundalo, iilan lang sa inyo ang natitira rito, mayroon ba kayong mga huling salita? Ikaw. Bakit ka nandito? Namutla ang mukha ni Shane, ang sitwasyon sa harap niya ay lampas sa kanyang imahinasyon. Tumingin si Justin sa orasan sa dingding at sinabing, "Hoy, binigyan na kita ng lahat ng pagkakataong sabihin ang iyong mga huling salita, huwag ka lang magtanong ng mga boring na tanong. Mahalaga ang oras, kung wala kayong masasabi, sisimulan ko na." Pagkatapos noon, naging kulay silver ang mga mata ni Justin, gumawa siya ng ilang aksyon sa likod at agad na bumaba ang ilang sundalo. Boom! 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 Pagkatapos ng ilang malalakas na tunog, ang iba pang mga sundalo na nasa silid ay naging mga walang ulong bangkay. Ang dugo at plasma ng utak ay nasa paligid ng silid at napakabango nito. Si Shane na nakasaksi ng lahat ng ito ay hindi makatunog, kahit na siya mismo ay isang matapang na sundalo, hindi niya kinaya ang pressure at paningin na ito. Ikaw. Sino ka ba talaga? Masyadong natakot si Shane kaya namutla ang kanyang mukha. Ako. Tumawa ang binata, syempre Justin, ako. Pagkatapos, ang katawan ni Justin ay naging isang bolang pilak, tulad ng anino ng liwanag, at tumungo upang takpan ang katawan ni Shane. Sa isang iglap, ang katawan ni Shane ay naging malabo, na parang malapit nang mawala, ngunit ito rin ay mukhang pinagsama sa katawan ni Justin. Pagkalipas ng ilang segundo, wala na si Justin, hindi na sugatan si Shane. Kinuyam niya ang kamao at naginat ng kaunti, saka tumingin sa mga bangkay sa paligid niya na may malamig na yelo. Sa sandaling ito, sa wakas ay tumugon ang isang grupo ng mga sundalo at sumugod sa loob ng sala sa patnubay ng isang opisyal. Nakita nila na si Shane ay nakatayo doon mag-isa, kasama ang iba pang mga general na patay sa pinangyarihan. Commander! Ayos ka lang ba? Lahat ba ito ay ginawa ni Justin? Gustong samuka ng isang sundalo ngunit napigilan niya ang sarili. Kalmadong kumaway si Shane na hindi ito seryoso, sinabi niya, "Justin, ang binatang ito ay talagang napakabangis, hindi rin ako mahina, hindi siya nang ahas na pumatay dahil natatakot siyang gagawa ito ng digmaan ng mga sundalo. Ngunit hindi ko inaasahan na kinuha niya ang pagkakataong ito para patayin ang iba pang mga general para magdeklare ng digmaan sa akin. Commander! Masyadong mayabang ang pamilyang Gibson. Dahil lang sa mas magaling siya sa kanyang kakayahan, ngunit hindi tayo maaaring sumuko." Nakita ng ilang sundalo ang sitwasyong ito at nakaramdam sila ng matinding galit. Tumango si Shane, "Tama, hindi tayo maaaring sumuko. Ngunit dumating siya at umalis nang hindi natin nalalaman, kaya kailangan nating magplano ng matalino." Habang nagsasalita, inutusan niya ang kanyang mga sundalo na impake ang mga bangkay upang sunugin, ngunit ito ang naging dahilan upang mas lumakas ang kanilang galit. Commander Liang, ang Justin na ito ay mahirap pakitunguhan, ngunit ang pamilya Gibson ay may magandang pundasyon. Ang ating mga tropa sa timog ay makakarating sa lungsod ng Central City nang wala pang kalahating araw. Paano kung makipagsanib puwersa tayo kay Commander Wang sa Central City at salakayin ang pamilya Gibson? Dapat nating pilitin ang pamilya Gibson na ibigay si Justin. Sabi ng isa sa mga kawal. Umiling si Shane at sinabing, si Commander Wang ng Central City ay kakampi sa pamilya Gibson, hinding-hindi sila sasama sa amin para labanan sila. Commander, nagbago ang mga bagay, ngayon sa Central City, lahat ay may kamalayan sa isa't isa, maraming tao ang gustong umalis ni Justin sa pamilya Gibson. Pinakilos namin ang mga tropa para sa isang parada dahil hindi namin gustong tanggapin ang gayong kawalang galang. Kailangan lang nating sabihin sa mga sundalo ang tungkol sa pangyayari ngayon, naniniwala ako na maiintindihan niya. Kilala niya ng husto ang pamilya Gibson, kung hindi na natin gagawin iyon sa hinaharap, ano ang ibig sabihin ng mamamatay tao sa hinaharap? Maging mabuti sa kanya, ito ay isang kapahamakan. Pagkatapos makinig sa kanyang mga tauhan, nag-isip sandali si Shane at tumango, "Sige, tatawagan ko si Commander Wang mula sa Central City Military, tulungan niyo akong mangalap ng pruweba mula sa TV na ngayon lang pumasok si Justin sa loob ng compound at ang mga larawan para maipadala ko sa kanya." Oo. Sabay-sabay na sabi ng buong grupo ng mga sundalo, puno ng galit ang kanilang mga mata.
Isang malamig na ngiti ang sumilay sa gilid ng kanyang mga labi, ngunit agad din itong nawala. Sa umaga, nagsimulang lumiwanag ang kalangitan, at unti-unting kumikinang sa silangan, ang mga ulap ay makapal at makulimlim. Nang lumabas si Justin mula sa silid, nakita niya ang mukha ni Marian na may komplikadong hitsura. Iniisip mo pa ba ang taong nag-message sa iyo? Tanong ni Justin. Hindi itinanggi ni Marian, iniisip ko, gusto niyang mag-ingat ako, ano ang ibig sabihin nito? Ano ang ibig sabihin nito? Ang pamilya Gibson ay naging hatred point ng Central City dahil sa akin ngayon, sa tingin ko ay dapat ka ring bumalik sa pamilya Nigel, ang pagsunod sa iyong asawa ay masyadong mapanganib ngayon, sabi ni Justin. Pinanlakihan siya ng mata ni Marian, may mood ka pa na makipagbiroan sa akin ngayon at matulog ng mahimbing sa gabi, ngayon ay pupunta na ang pamilya Liang para sa parada, ano ang plano mo? Huwag mag-alala, hanggat kinokontrol ko ang lalaking iyon bago ang parada, hindi siya makakadalo. Kung hindi siya dadalo sa parada, kung gayon ito ay isang biro para sa araw na iyon, walang saysay, sabi ni Justin. Nagningning ang mga mata ni Marian, oh, ito ang naisip mo, akala ko. Akala mo gusto kong patayin ang pamilya Liang, mapait na sabi ni Justin. Kahit na gusto ko talaga, hindi ko gagawin dahil ito ay pumukaw ng matinding emosyon at magpapulala sa sitwasyon. Nag-uusap sila at habang naglalakad sila sa loob ng silid kainan, isang katulong ang mabilis na dumating at yumuko, Young Master Chen, hinihintay ka ni Old Master sa front hall. Tinapik ni Justin ang kanyang noo, alam niyang may nangyari kaninang umaga ngunit hindi na siya nagpaliban pa at pumunta na. Si Parley na nakaramdam ng pagod nitong mga ilang araw ay nakakunot ang noo habang nakatingin sa mga nakaprint na larawan sa mesa. Si Parley na mukhang malungkot at si Lester na may malungkot na tingin ay tumahimik. Nang lumakad ng malapit si Justin, napagtanto niyang mga larawan ang mga ito ng kanyang pagpatay sa mga lalaki gamit ang micro-punches. At sa iba pang mga larawan, mayroong hindi mabilang na mga bangkay, at parang ang paraan ng pagpatay niya kay Liang Xin. Ang masama pa, hindi alam ni Justin na pumunta siya sa lugar ng estranghero para pumatay ng mga tao. Si Shane ay pinatay sa kanyang pagtulog gamit ang baril 4 na oras na ang nakakaraan, sa wakas ay nagsalita si Parley na nanahimik ng ilang sandali. 1280. Lalong bumilis ang tibok ng puso ni Justin, nakita niyang hindi ito kapanipaniwala at kasabay ng galit na halatang na-frame siya ng isang hakbang kanina. Matanda, hindi mo maiisip na pupunta ako sa lalawigan ng Guangdong sa kalagitnaan ng gabi at papatayin ang buong grupo ng mga tao, tama ba? Umiling si Parley, bagamat matanda na ako, hindi ako tanga. Naniniwala ako na hindi mo iyon ginawa, kahit na ang taong iyon ay kamukha mo talaga. Gayunpaman, hindi sapat ang tiwala ko lamang. Ang mga larawang ito ay kumalat sa lahat ng tao sa buong Central City at sigurado akong lahat sila ay naniniwala na ikaw ang sumilip sa Guangdong Province at gumawa ng serye ng mga kaduda-dodang bagay. Mula sa isang panig, hindi nasiyahan si Parley, higit pa rito, walang paraan para sa sinuman na magbigay sa iyo ng alibay. Tutal, lahat ay tulog sa oras na iyon. Pare, naniniwala akong hindi gagawin ng kapatid ko ang ganoong bagay. Ito ay literal na sinusubukang lumikha ng gulat sa lahat ng distrito ng militar at Central City, matuwid na sabi ni Lester. Sumilip si Justin kay Lester na may palihim na pagkislap sa kanyang mga mata, ngunit mukhang hindi apektado si Lester. Nanatili siyang kalmado at medyo nagagalit sa kapatid. Sa sandaling iyon, isang guard ng pamilya Gibson ang sumugod at nagulat na kinakabahan, Marshal, ang aming compound ay napapaligiran at hinaharangan. Ano? Kahit na nakipaglaban si Parley sa maraming digmaan, hindi niya inaasahan na mangyayari ang ganito. Nablock ang tirahan ng mga Gibson. Magsalita ka ng malinaw. Tanong ni Parley na may galit na galit. Oo. Sinubukan ng gwardya na kumalma. Kanina, noong nagro-ronda ang aming team sa lugar, napansin namin na may bakod na itinayo mga 50 metro ang layo, na binabantayan ng mahigpit ng maraming sundalo. Sa hitsura ng kanilang pananamit at mga marka, sa tingin ko sila ay mula sa pinaka-elite na unit ng artillery mula sa punong tanggapan ng Central City Military Region. Bukod doon, mayroon ding mga non-row ng machine, rocket, at iba pang mga row ng baril. Makinarya, at tila mas marami pa silang dinadala sa paghusga sa mga tunog mula sa malayo, malamang na mayroon din silang mga tangke na papalapit. Kagawaran ng artillery ni Jinbo.
Lumingon si Parley kay Parley, nalilito. Pare, hindi ba siya ang estudyante mo? Paano kasi? Nagdilim ang ekspresyon ni Parley. Kahit na estudyante ko siya, may sarili siyang pag-iisip. Naisip mo ba talagang gagawin niya ang sinasabi ko sa buong buhay niya? Itong Jinbo na sinasabi ninyo, siya ba ang commander ng Central City Military District? Tanong ni Justin. Tama iyan. Tumango si Parley. Mukhang medyo naiinip na ang ilang tao. Sabi nga sa kasabihan, what's meant to be will be. Binalot ng mapanglo ang mukha ni Lester. Lolo, may malibang naintindihan si Commander Wang na ginagamit siya ng mga manloloko. Marahil ay maaari kong malaman ang higit pa tungkol dito. Nagtatrabaho ka sa rehiyon ng militar. May nakuha ka bang hangin? Dumilat si Parley at nagtanong. Umiling si Lester at diretsong sinabi, hindi ko nakita si Commander Wang nitong mga nakaraang araw. Hindi ako sigurado kung kanino siya nakausap. Nahulog sa malalim na pag-iisip si Parley. Maya-maya, nagutos siya, Parley, tawagan si Jinbo. Gusto kong malaman kung ano talaga ang tumatakbo sa isip niya. Opo, ama, agad na utos ni Parley na may kumuha sa kanya ng telepono. Gayunpaman, tinanggihan ang tawag ng matapos ito. Moher Fasteris Capper, ang hanggal na si Jinbo. Hindi niya sinasagot ang tawag ko. Hindi napigilan ni Parley na magmura. Mababa ang tensyon sa bulwagan. Marami sa mga tagapaglingkod at bantay ng pamilya Gibson ay mga veterano na nagretiro na mula sa apoy at pakikidigma sa larangan ng digmaan. Sa kasalukuyang mga kalagayan, lahat ay nasa gilid, ngunit wala ni isa man sa kanila ang natakot. Sa sandaling iyon, pumasok sina Henderson at Jenna. Ang mag-asawa ay gumugugol ng ilang oras sa Central City upang palakasin ang kanilang mga koneksyon, ngunit, sa kanilang pagkadismaya, ay pinigilan silang umalis. Pare, kuya, ano ang nangyayari? Kanina, sinubukan naming itaboy, ngunit mayroong isang pulutong ng mga sundalo doon na hamarang sa amin at nakatutok pa sa amin ang kanilang mga baril, reklamo ni Jenna. Nararamdaman ni Henderson ang pagbabago sa kapaligiran. Hinailan niya ang kamisete ng kanyang asawa at maingat na nagtanong, may nangyari ba sa pamilya Liang? Tumango si Parley sa kanyang kapatid na babae, at idinagdag, nasaan si Oscar? Siguraduhing mananatili siya at hindi magtangkang tumakas. Nagpunta si Oscar sa mga doson para sa gabi. Sinabi ko sa kanya na huwag munang bumalik pansamantala, sapat na iyon, sagot ni Jenna. Tumayo si Parley at sinabi, dapat manatili kayong dalawa sa likod bahay. Huwag magmadali. Sabihan sina Rebecca at Maria na bantayan ang mga bata at huwag magpanik. Dahil doon, nagsimulang umalis si Parley. Pare, saan ka pupunta? Nag-aalalang tanong ni Parley. Lumingon si Parley sa kanya at walang pakialam na sinabi, dahil hindi niya sinagot ang tawag, hindi na kailangan ng karagdagang aksyon. Sa lalong madaling panahon, makikita natin ang mga resulta. Dapat maraming tao na naghihintay sa labas. Dahil hindi natin sila bisita, bakit maghintay sa bahay? Kayong dalawa, sumunod sa akin sa labas. Ang tambalan ng Gibsons ay matatagpuan sa labas ng Central City. Orihinal na pinili nila ang lokasyong ito para sa malinis na kapaligiran at malawak na terrace, pati na rin ang kalapit na equestrian arena. Ngunit ngayon, ang kawalang hanggan na ito ang nagbigay daan sa pagpasok ng napakaraming tropa at ang kasunod na pagkubkob. Matapos ilikas ang mga mamamayan, ganap na napalibutan ang buong Yang's residence. Kahit na binomba nila ang isa't isa ay hindi ito makakaapekto sa mga taong nakapaligid sa kanila, not to mention the media na never maglalakas loob na makisali sa kanilang mga issue. Mahigit sa daan-daang mga kanyon at 12-12 ng mga rocket launcher ang nakatayo habang nakastandby ang libu-libong armadong sundalong militar. Isang napakalaking machine gun ang hamarang sa bawat posibleng labasan at may mga batch pa nga ng mga sniper na nakahandusay at nakatingin sa compound na sumilip sa mga ulo bilang kanilang target. Sa ilalim ng lamig ng hangin ng Enero, ang mga sinag ng sikat ng araw ay sumikat sa masa ng pinakintab na bar aisles ng canyon, na sumasalamin sa malamig na kinang. Isang tensyonado na kapaligiran ang dumaloy sa buong teritoryo. Sa labas mismo ng compound ng Gibsons ay isang maluwag na parking lot na maayos na nilagyan ng mga slab na bato. Mayroon itong mga berdeng pine at cypress na may linya sa magkabilang gilid. Sa ngayon, bukod sa kakaunting sasakyan, mayroon ding 7 o 8 armored car na nakaparada mga 12 metro ang layo.
Sa tabi ng bawat armored car ay may mahigit 100 tank na ang kanilang mga baril ay nakatutok diretso sa tirahan ng mga Gibsons. Nang walang anumang pag-aalinlangan, kung mayroong isang buto na maaaring magpaputok ng lahat ng armored car sa kanilang paligid, ang buong Gibson residence ay magiging abo sa isang pagkakataon. Nang lumabas ng pinto sina Justin at Parley kasama ang mga gwardya, lahat ay nabigla sa eksena. Palaging unpredictable ang mga bagay, sinong makakaalam na kailangan kong dumaan sa ganitong sakuna. Matanda na talaga ako ngayon, lahat ng ito ay pinlano ng isang taong lubos na nakakakilala sa aming pamilya. Wala man lang kaming natanggap na balita noon, nakasimangot si Parley. Ginamit ni Justin ang kanyang divine sense ng palihim at nag-scan sa ilang milya sa paligid nila. Tapos naging solemn na ang mukha niya. Natatakot ako na hindi lang ito. Dapat mayroong isa pang 30 or so sniper na nakatago sa iba't ibang posisyon. Walang duda na walang tao sa looban ang ligtas. Isang malungkot na tawa ang pinakawalan ni Jenna. Kumislap ang tingin ni Parley, "Hoy masamang bata, binigyan mo ako ng kasiguruhan bago mo sabihin na anuman ang mangyari sa labas, hindi magiging gulo ang pamilya natin. Sinusubukan mo bang sabihin na wala ka ng kontrol ngayon?" Ito. Medyo sa palagay ko, nahihiyang hinawakan ni Justin ang kanyang ilong, ngunit palaging may paraan. Ha! May oras ka pa para sa mga sarkastikong komento. Hindi maitago ni Parley ang galit na dumadaloy sa kanyang mga ugat. Ang alam mo lang ay magkamali sa isa't isa. Sa madaling salita, ikaw ang ugat ng problemang ito. Nagmadali ka sa labas ng aming mga compound at nagdala ng kaguluhan sa pamilya Gibson, ngunit maaari ka pa ring tumawa. Mga sarkastikong komento. Bakit pakiramdam ko ang walang ginagawa kundi ang daldal ay ikaw? Bulong ni Justin sa kanyang puso ngunit hindi siya mapakali na bigyang pansin si Parley. Si Lester aside ay tahimik na nakakunot ang noo, na parang nag-aalala sa pamilya. Sa sandaling iyon, ang dagandong ng mga helicopter ay naghiwa-hiwalay sa kalangitan. Sa magkabilang panig ng isang American Black Hawk, may dalawa pang armadong chopper na nagbabantay. Nang lumapag ang 3 helicopter, ang mga nakapaligid na sundalo ay nagsama-sama sa isang pormasayon. Matapos mabuksan ang pinto ng Black Hawk helicopter, bumaba ang ilang angkop na general. Ang general na namumuno sa tropa ay may maitim na mukha, makapal na kilay at 2 bigot. Siya ay matigas at tila nasa edad 50. Sa kanyang ground force uniform na epaulet ay inilatag ang isang kumikinang na gintong bituin. Maliban kung may mga espesyal na pangyayari, o sila ay nasa ranggo ng isang koronel, mayor o general, ang mga taong ito ay hindi darating, ngunit ang lalaking ito sa harapan nila ay halatang si Commander Jinbo ng Central City Military District. Sinulyapan ni Jinbo si Parley at ang iba ay nagwagayway ng kanyang kamay, na nagpapahiwatig na ang mga bantay sa harapan ay gumawa ng paraan para sa kanya. Mamayabang siyang naglakad patungo kay Justin at sa grupo. Ang isa sa kanyang mga senador ay agad na sumunod at pinayuhan, "Commander, si Justin ay lubhang malupit, bakit hindi mo?" Ano man ang kalupitan at kalupitan ni Justin, ang aking guro ay patas at matuwid, hindi niya ako sasaktan, sabi ni Jinbo sa malalim na boses. Natahimik ang senador at ang iba pa at pinagmamasdan siya pagdating sa harap ng pamilya Gibson. Tumingin sa matandang may puting sideburn, yumuko si Jinbo ng may paggalang, "Guro, ang iyong estudyante ay napipilitang maging bastos sa pagkakataong ito dahil sa kasalukuyang sitwasyon. Sa palagay ko alam mo na ang dahilan kung bakit ako nandito kasama ang aking mga tropa ngayon." Ipinakita ni Parley ang nostalgia ng mga pagbabago sa buhay sa kanyang mga mata. Tumingin siya saglit kay Jinbo at sinabi, "Naaalala kong sinabi ko sa iyo na ang kanyan ng hukbo ay dapat palaging tumuturo sa mga tagalabas, na makakaalam na itinuturo mo ito sa pintuan ng aking bahay ngayon. Paano natin ipagtatanggol ang ating mga kaaway kung hindi natin aayusin ang panloob na mga salungatan?" Tinitigan ni Jinbo si Justin na may matalas na mga mata. Si Justin ay nagkaroon ng masamang kasaysayan noon at nagdulot ng madugong pag-ulan sa lungsod ng Central City at lalawigan ng Guangdong. Lahat ay nasa gulat at dapat natin siyang alisin para mabigyan ng hustisya ang natitira. 1281. Boxing. Haha. Hindi napigilan ni Justin ang kanyang pagtawa at pinandilatan si Jinbo, "Sigurado ka bang mapapatay ako ng mga taong ito?"
Hindi nagpatinag si Jinbo, maaari kitang ibigay sa korte militar alang-alang sa iyong Panginoon at masentensyahan kapag katapos na isaalang-alang ang lahat ngunit hindi kami atres kung minamaliit mo ang puwersang militar ng Zeneca. Nang umiinit na ang mga bagay-bagay, may ilang jeep na militar ang dumaan patungo sa kanila. Hinarang sila ng militar ngunit agad silang pinayagang makapasok nang may nagpakita sa kanila ng itim na ID mula sa sasakyan. Huminto ang mga jeep sa main gate at nakita ang mga pasahero. Dumating na ang mga espesyal na ahente ng Red Flame Iron Brigade sa pamumuno ni Mark Ing. Mabagsik ang mukha ni Mark Ing Collins habang tinatahak niya ang mga tao. Mark Ing, anong ginagawa mo dito? Tanong ni Jinbo na nakakunot ang noo. Commander Wang, umatras na bago pa huli ang lahat. Humingi ng tawad si Mark Ing kay Justin bago hikayatin si Jinbo. Bumantong hininga si Jinbo dahil sa kawalang kasiyahan, ang iyong espesyal na departamento ay walang karapatang manghimasok sa militar, at wala kang karapatang utusan ako. Hindi kita inuutusan, bumantong hininga si Mark Ing, kinailangan kong makialam dahil ayaw kong makakita ng massacre sa loob ng ating hukbo. Sinasabi mo bang hindi natin madakip si Justin? Binigyang diin ni Jinbo ang kanyang mga salita. Mapait na ngumiti si Mark Ing, patawarin mo ang aking pagiging prangka ngunit may mga kaina-hinalang issue pa rin sa insidenteng ito at ang iyong kasalukuyang puwersang militar ay hindi epektibo laban kay Justin. Tinapik ni Justin ang balikat ni Mark Ing, tulad ng inaasahan sa aking biyenan, kilalang kilala mo ako. Si Commander Wang ay tanga, minamanipula siya ngunit hindi niya alam iyon. Si Mark Ing ay nagmura sa loob, si Justin ay napakagulo. Gusto niyang sampin siya ng husto mula noong kinuha niya ang dalawa sa kanyang mga anak na babae. Ang isa sa kanila ay ipinadala pa sa ibang bansa nang hindi niya nalalaman. Gayunpaman, kailangan niyang pigilan ang hukbo na magpakamatay. Kalokohan. Naniniwala lang ako sa katotohanan. Takot kayo kay Justin kaya hinayaan niya itong gawin ang lahat ng gusto niya. Hinding-hindi namin hahayaan ang isang extremist na tulad niya na gawin ang gusto niya sa Zeneca. Kinagat ni Commander Wang ang kanyang mga ngipin. Mark Ing, ilabas mo ang iyong mga tao dito. Kailangan nating bayaran si Justin ngayon, hindi tayo magpapatalo dahil lang sa usap-usapan na napakalakas niya. Ipapakita namin sa iyo kung paano dapat maging isang tunay na sundalo. Napasimangot si Mark Ing, Jinbo. Bakit napakatigas ng ulo mo? Isipin mo, sino ang nagpakalat ng chismis? Ang mga chismis na ito ay nagsimulang kumalat mula sa mga tao ng Zeng at Lo clan. Ang Chen clan din, si Ministro Chen ay may sama ng loob kay Justin dahil napahiya siya sa Gibson clan dahil hindi niya napigilan ang mga bagay-bagay ni Justin kahit na kinakalawang na ang iyong utak. Ibang usapan iyon. Maaaring hindi na ang mga alingaw-ngaw ang pinakamahalagang bagay ngayon ngunit pinatay ni Justin si Commander Liang at ang kanyang anak. Minasaker pa niya ang mga grupo ng mga commander at sundalo. Hindi natutuwa ang mga opisyal ng militar tungkol dito. Dapat managot ang lahat ng mamamayan sa mga krimen na kanilang ginawa. Bukod pa rito, pinatay ni Justin ang kanyang pinsan at ang angkan ng garrison ay pinutol na ba ang relasyon ninyo sa kanya? Ikaw. Hindi pa natatapos ang investigasyon, bakit sigurado kang si Justin ang may gawa nito? Mali ka, halata na ang katotohanan. Sumenya si Jinbo patungo sa hukbong nasa likuran niya at agad nilang na-unlock ang dalawa sa mga armored car. Nalilitong tingin, may nakita silang mga taong bumababa sa sasakyan. Third brother, sixth brother, sila. Nakilala sila ni Gavin at napabuntong hininga siya, mukhang talagang hindi nila sinasang-ayunan ang desisyon ko para ibigay ang clan kay Justin. Nagtago pa sila sa mga armored car, natatakot yata silang mabugbog ulit. Napangisi si Justin. Inamin mo na gumamit ka ng karahasan sa kanila, pinandilatan ni Jinbo si Justin bago sinabi kay Gavin na may time na mukha, guro, maliban sa kanila, maraming kabataan mula sa mga collateral branch ng Gibson clan na nagtatrabaho sa militar ang nagulat din ng mga masasamang gawa ni Justin. Ito ang nagpatibay sa aking desisyon na alisin siya. Nakakatuwa. Sinusubukan lang nilang kunin ang pwesto natin. Commander Wang, naniniwala ako na ito ang internal affair ng Gibson clan. Nagalit si Parley.
Umiling si Jinbo, kabilang sila sa Gibson clan ngunit sila rin ay mga mamamayan na karapat-dapat sa ating proteksyon. Ang kanilang mga ina po ay nagtatrabaho sa militar, kaya si Justin ay kailangang masentensyahan. Commander Wang, wala na ba talagang ibang paraan para malutas ito? Malaki ang posibilidad na may nagplano laban sa kapatid ko. Humakbang si Lester at same time na nagtanong. Natuwa si Jinbo na makita siya. Lester, napakahusay ng performance mo at alam kung gusto mong tulungan ang kapatid natin pero napakarami niyang nagawang krimen. Hindi na ako makatingin sa ibang direksyon. Pagkasabi nito, yumuko siya kay Gavin. Guro, hindi ko intensyon na hamanin ang iyong angkan ngunit kung ipipilit mong protektahan si Justin, kakailanganin naming arestuhin ng aking hukbo si Justin sa loob ng 10 minuto. Mangyaring pag-isipan ito. Pagkatapos ng lahat, matalim na tinitigan ni Jinbo si Lester bago ipagpatuloy ang kanyang pangungusap, mayroon kang higit sa isang apo. Ang pagpaparusa sa isang kamag-anak para sa hustisya ay maaaring maging isang kabayanihan din. Iyan lang ang masasabi ko. Tumalikod si Jinbo at naglakad patungo sa kanyang hukbo. Si Marking at ang kanyang mga tao ay nadama na walang magawa samantalang ang iba sa angkan ng Gibson ay tumingin kay Lester ng may makahulugang tingin. Nagkunwaring inosente si Lester na nagpakita sa kanila ng mapait na ngiti. Ito ay nagiging kawili-wili. Ako ay nasa isang masikip na lugar, napapaligiran ng aking mga kaaway. Napakamot ng ulo si Justin at tumikim. Paano ka pa matatawa? 10 minuto na lang ang natitira, hindi ba dapat samantalahin mo ang pagkakataon at ipaliwanag ang sarili mo? Kung hindi mo magawa, gumawa ka man lang ng mga dahilan. Sinaway siya ni Parley. Itinikom ni Justin ang kanyang mga labi, hindi mo ba naiintindihan? Nagtutulungan silang ibagsak ako. Karaniwang hinihiling nila sa akin na sumigaw, ang masama pa, gusto nila akong mamatay dito. Hindi ito mangyayari kung hindi ka nanggugulo. Walang hawamon sa ating angkan sa hindi malamang dahilan. Tama na, iwinagayway ni Justin ang kanyang mga kamay dahil sa inis, kasalanan ko ang lahat. Tutukan lang ako ng baril. Kakausapin ko sila, maaayos din ang lahat. Habang sinasabi kaagad, masayang naglakad si Justin patungo sa hukbo. Justin. Huwag kumilos ng padalos-dalos. Hinayla siya pabalik ni Marking. Hoy, biyanan, wala akong sinabi, bakit ka ba nababalisa? Ngumisi si Justin, at saka, hindi naman pwedeng pigilan ako ng sinuman kung talagang padalos-dalos akong kumilos. Namutla si Marking at pinakawalan niya si Justin. Napabuntong hininga, sinenyasan niya ang iba na bumalik sa sasakyan. Nag-aalalang tanong ni Thomas habang papalapit si Justin sa hukbo, General, pakakawalan ba natin siya? Hindi kami autorisadong manghimasok, umalis ngayon at makipag-ugnayan sa Public Security Bureau. Siguraduhin na ang trapiko sa loob ng 10 kilometrong radius mula rito ay nasa ilalim ng mahigpit na kontrol. Utos ni Marking. Hindi na sila naglakas loob na mag-aksaya pa ng oras at agad na umalis. Pare, hindi ba natin siya dapat pigilan? Si Parley ay balisa. Pinaikit ni Gavin ang kanyang mga mata at umiling, ipasa mo ang aking mga salita. Walang sino man ang pinapayagang gumalaw ng walang utos ko. Palibhasa umalis na walang pagpipilian, si Parley ay nagpapilit. Bagamat mukhang kinakabahan si Lester sa gilid, nanatili siyang tahimik sa buong oras. Kahit papaano, nakapasok si Justin sa shooting range, na napapalibutan ng mga tank at armored car. Tumayo si Jinbo sa harap ni Justin nang walang takot, narito ka ba para sumuko? Umiling si Justin habang nakangiti. Matalim ang tingin ni Jinbo at tumaas ang boses niya, alam kong sanay ka at nasa hindi maiisip na antas ang iyong mga kakayahan. Para mabawasan ang mga nasawi, naglaan ako ng pinakamahusay na pangkat ng sniper na palibutan ang buong mansyon. Kahit gaano kakalakas, sa sandaling kumilos ka, uutusan ko ang mga sniper na umatake. Kahit na wala kang makakaligtas na miyembro ng pamilya mo at makaligtas sa amin. 1282. Tinatakot mo ba ako sa aking mga babae at anak? Napangiti si Justin. Hanggat mababawasan ito ang pinsalang na idudulot sa aking mga tao. Hindi mahalaga kung nakikita mo ito bilang isang banta. Maaari mong isipin na ako ay kasuklam-suklam, ngunit walang masyadong mapanlinlang sa digmaan.
Sagot ni Jinbo. Tiningnan ni Justin ang mga collateral branch ng Gibson clan at nagtanong, sigurado akong maraming tao ang gustong magtulungan para magplano laban sa akin. Dahil nakagawa ka na ng napakagandang plano, bakit hindi mo na lang sabihin sa akin kung sino ang mga taong iyon? Ngumisi si Jinbo, pinaplano mo bang maghiganti? O balak mong patayin ang iyong mga kamag-anak ngayon? Sa tingin mo ba ay hahayaan kitang gawin iyon? Hindi ka man lang makakalabas sa sitwasyong ito ng ligtas at nakabawi na ako ng malaking hakbang sa hindi mo pagpayag na patayin mo ang iyong sarili. Alam ko kung sino ang kasali kahit hindi mo sabihin sa akin. Dapat kasali si Lester. Di ba? Mukhang patay si Justin sa mga mata ni Jinbo. Bahagyang kumurap ang tingin ni Jinbo ngunit nahuli ito ni Justin. Hindi ko maintindihan ang ibig mong sabihin, pinaghihinalaan mo ba ang iyong nakababatang kapatid? Narito ang isang payo mula sa akin, huwag mong sukatin ang puso ng isang Ginoo sa iyong masamang sukat. Sabi ni Jinbo. Nagsimulang magbilang si Justin gamit ang kanyang mga daliri, bukod sa pangatlong tiyuhin, ika-anim na tiyuhin, ang Chen clan, Zheng clan, Lu clan, Garrison clan, dapat may ilan pang general, Kabilang kayo, medyo maraming tao sa Central City na humahabol sa leeg ko. Ito ay nagpapatunay na lahat sila ay kumakatawan sa popular na damdamin, karapat-dapat ka sa pagtatapos na ito. Sabi ni Jinbo na may pilit na mukha. Biglang umatras si Justin at ngumiti kay Jinbo bago tumahimik, mahal na mga nakatatanda. Mahal na mga kapatid. Nagsumikap kayong lahat. Ang kanyang mga sigaw ay ikinagulat ng lahat. Ang kakaiba, ang boses ni Justin ay kumalat ng 500 metro ang layo. Naririnig siya ng lahat ng mga sundalo ngunit hindi sa lawak na saysabog ang eardrums nila. Hindi maintindihan ni Gavin at ng mga gwardya ang mga sigaw ni Justin. Ikinaway pa ni Justin ang kanyang mga kamay sa nakapaligid na hukbo bilang isang magiliw na pagkilos. Justin! Anong ginagawa mo? Malapit nang matapos ang limitasyon ng 10 minuto, mabuti pang kumilos ka. Napahiya si Jinbo na parang may sumampal sa kanya. Hindi siya pinansin ni Justin at tumahimik bago nagtaas ng boses, alam kong hindi madaling maging sundalo, lahat ay may mga miyembro ng pamilya, ang ilan ay wala pa ring asawa at ang iba ay naghihintay pa na pakasalan ang iyong mga kasintahan. Lahat tayo ay mga kabataan mula sa iba't ibang lugar ngunit ang bawat buhay ay mahalaga. Sigurado akong lahat ng tao ay may kakayahang gumawa ng mga paghatol. Ang utos ng militar ay maaaring mahalaga ngunit kailangan mong malaman ang bagay na ito para sa kapakanan ng iba para lang matupad ang sarili mo para sa ibang tao. Kumilos kayo. Huwag kayong may sama ng loob sa akin at ngayon ay hawak ninyo ang baril laban sa komandante ng baboy, ito ang kabisera ng Zeneca. Magbibilang ako ng 3, kung ibinaba mo ang iyong mga armas at umalis, ginagarantiyahan ko ang iyong kaligtasan. Kapag binago ng militar ang komandante, kayo ay papahalagahan para sa pagpuksa sa isang commander na umaabuso sa kanyang kapangyarihan. Kung pipiliin mong manatili at sundin ang utos ng mapagkunwari na ito, ikaw ang magiging kaaway ko. Sa mga maglalakas loob na barilin ako, haantong ka kay Leroy. Mabagal ang tono ng boses ni Justin ngunit ang kanyang mga salita ay nagpabago sa ekspresyon ng mukha ng mga sundalo. Pare, nasisiraan na ba siya ng bait? May balak ba siyang lumaban sa hukbo? Hindi ba niya narinig ang tungkol sa mga sniper? Si Parley ay namangha. Pinigilan ni Gavin ang kanyang anak, tumahimik ka, sigurado akong may plano siya. Tumingin si Lester sa mansyon na may kumikislap na tingin na parang malalim ang iniisip. Ngumisi si Jinbo, damn you. How dare you wave my army? Kailangan mong malaman na sa aking utos, susunugin ng mga artilleria, canyon at armor piercer ang iyong bahay at maging abo. How dare you act like a savage? Hindi siya pinansin ni Justin at itinaas ang 3 daliri. 3. Ang kanyang boses ay umalangaw-ngaw sa buong site, na nagdulot ng pagkabalisa sa mga tao. Nanginginig ang mga kalamnan sa mukha ni Jinbo habang nakatitig kay Justin. 2. Nanginig ang mga bantay at katulong mula sa angkan ng Gibson. Naging malamig ang tingin ni Justin nang ibinaba niya ang isa pang daliri. 1. Si Justin ay kalmado habang sinasabi niya ang huling salita ng mahinahon ngunit gayon paman, walang mga sundalo ang piniling ibaba ang kanilang mga sandata.
Tumigil sa panginginig si Jinbo nang makita niyang walang nagawa si Justin. He chuckled and commanded his soldiers, "Tapos na kayong magbilang. I guess it's time to end this nonsense. Ibaba mo siya." Oo. Dalawang buff na sundalo ang sumugod at sinubukang hilahin ang braso ni Justin sa kanyang likuran. Gayunpaman, ang katawan ni Justin ay hindi malalampasan. Ang kanilang puwersa ay hindi pinansin habang si Justin ay lumipat patungo sa pinakamalapit na armored car kung saan nakaupo ang mga collateral branch ng Gibson clan. Sinubukan ng dalawang sundalo ang kanilang makakaya na pigilan siya ngunit hindi natinag si Justin. Sa halip, kinaladkad sila kasama niya sa armored car. Go! Go! Pigilan mo siya. Napahiyaw si Jinbo at mas maraming sundalo ang sumugod para idiin si Justin sa lupa. Sa kasamaang palad, determinado si Justin na matakot ang mga sundalo sa kanyang malupit na lakas. Bago pa man sila makalapit sa kanya, binuhat na ni Justin ang dalawang sundalo at itinapon sila sa kabila. Ang iba pang mga sundalo ay itinumba sa lupa. Panoorin lang nila siyang naglalakad patungo sa armored car at tumago sa makapal na plating gamit ang kanyang hubad na mga braso. Ang tunog ng luha ay nagpabagsak sa kanilang mga puso. Hindi nagtagal, napunit ni Justin ang plating ng madali. Napunit ang mga bulletproof plate na parang marupok na manipis na papel. Ang karamihan ay nagpipigil ng hininga na nagnanais na wala sa mga ito ay totoo. Kung bangungot lang ang lahat. Casual na sinuntok ni Justin ang kotse para mapunit ang natitirang plating bago sinipa ito ng malakas. Ang mga mekanismo at dashboard ay nasira sa pamamagitan ng kanyang sipa. Sa wakas, nabunyag ang takot na mga mukha ng mga kamag-anak ni Justin. Ngumisi si Justin, "Kayong mga lalaki ang gumawa ng pinakamalaki at pinakakamangha-manghang pagkakamali sa pagpunta dito para manood ng palabas. Commander Wang. Iligtas mo kami. Iligtas mo kami." Napaungol sila sa eksenang bumungad sa kanilang mga mata. Si Justin ay nagmukhang isang diablo na napunit ang kanilang nag-iisang proteksyon na hadlang at isang hakbang na lang niya mula sa paglunok sa kanila ng buhay. Inagaw ni Justin ang isang rifle mula sa isang sundalo sa tabi niya at ibinigay lang ito ng sundalo sa kanya ng kusa, na nabigla. Pinatalbog ni Justin ang rifle sa kanyang kamay at tumango bago itinutok ang mga ito sa kanyang mga kamag-anak. Wala silang paraan sa sitwasyong ito at ang tanging naghihintay sa kanila ay mga bala. Marami sa kanila ang nagbasa sa kanilang sarili dahil sa takot na mamatay ang dahilan ng pagkawala ng kontrol sa kanilang katawan. Mabaho ng ihi ang sasakyan ngunit walang nakapansin. "Tumigil ka. Uutusan ko ang mga sniper na paputukan ang pamilya mo kapag hinayla mo ang gatilyo." Sa wakas ay lumabas si Jinbo at sinigawan niya si Justin na may pulang mukha. Lumingon si Justin at ipinakita sa kanya ang isang mapanuksong ngiti, "Ganun ba?" Hinatak ni Justin ang gatilyo sa sandaling tapusin niya ang pangungusap. Mabilis na nagpaputok ng bala at ang mga nasa loob ng sasakyan ay bumaha ng dugo. Hindi man lang sila tiningnan ni Justin ng higit sa isang segundo ngunit ang kanyang mga mata ay kumikinang sa pananabik. Ginawa niyang mga pira-piraso ng karne ang mga bangkay. Kinulayan ng pula ang sasakyan na para bang si Hell ang dumating sa kanila. 1283. Lahat ay binato. Gaano siya kakasala upang gawin ang isang nakakatakot na aksyon? Ikaw. Baliw ka. Kamag-anak mo sila. Mamamatay tao ka. Mamamatay tao. Hahaha. Natawa si Justin, "Paano kung mamamatay tao ako? Paano kung kamag-anak ko sila? Gusto nila akong patayin, kailangan ko bang maging mabait sa kanila na parang Buddha ako? Sapat na akong maging mabuting tao, oras na para bumalik sa dati kong pagkatao." Bakit? Natatakot ka na ba sa akin? Simula pa lang ito. Inihagis ni Justin ang walang laman na rifle at naglakad patungo kay Jinbo ng mas magaan na mga hakbang kaysa dati. Sa sandaling ito, sa wakas ay napagtanto ni Jinbo na si Justin ay hindi nambobola. Walang ibig sabihin ang pagpatay sa kanya at hindi na niya kailangang pag-isipan pa iyon. Ito ay kasing natural ng paghinga. Hindi ako naniniwalang isusuko mo ang asawa at anak mo. Napaatras si Jinbo habang inuutusan ang kanyang mga sundalo, bitawan ng signal. Ilang sundalo ang nagpaputok kaagad ng mga flare.
Ang mga pulang ilaw ay lumipad sa kalangitan at ang dahilan kung bakit sila gumagamit ng ganoong tradisyonal na signal ay upang maiwasan ang pagkagambala mula sa mga wireless na aparato. Ngumuso si Justin. Nabigo ang lahat na mapansin ang isang espadang tumataas mula sa likod bahay ng mansyon. Ang lumilipad na espada ay kumikinang sa asul na parang asul na hiyas ang nakamount dito. Nang magpaputok ang mga flare, mabilis na umikot ang espada bago kumalat ang isang higanteng pader ng yelo sa paligid ni Gavin at iba pa. Ang kumikinang at malamig na pader na ito ay bumuo ng isang higanteng kuta sa paligid ng Gibson clan. Mukhang komplikado ngunit ang ice barrier ay nagawang tumiga sa loob ng ilang segundo. Di nagtagal, nagpaputok ng mga bala sa nakapaligid na mga sniper. Ang projectile ng mga bala na ito ay naharang ng ice shield na sinamahan ng mga tunog ng pag-crack at pagbagsak ng mga ice chips. Natigilan ng mga miyembro ng Gibson clan. Mapanukso ang ganda ng eksenang lumalabas sa harapan nila. Ano? Ano iyon? Mukhang yelo. Nagkagulo ang hukbo. Ang kasalukuyang sitwasyon ay nag-overload sa kanilang mental na kapasidad. Nagkunwaring gulat si Lester ngunit madilim ang kanyang mga mata. Si Xuanshoy ang espadang nakuha ni Justin matapos niyang patayin si Charlie Hale at ang magkapatid na Lo. Hindi niya talaga ito gusto dahil ito ay isang mas mababang ranggo na artifact. Dagdag pa, ang paggamit ng lumilipad na espadang ito ay magpapakita na napatay niya ang dalawang Hongmeng messenger kaya pinipigilan ni Justin na gamitin ito. Gayunpaman, ayon sa naunang sitwasyon, alam ni Justin na mas ligtas na gamitin ang Xuanshoy kaysa sa Chaos Cauldron. Ang espadang ito ay mas malakas sa depensa kaysa sa pag-atake at ang kakayahang bumuo ng yelo sa loob ng ilang segundo ay nalampasan ang kakayahan ni Charlie sa paghawak ng espada. Ang mga pader ng yelo ay medyo manipis dahil ito ay sinadya upang masakop ang malalaking lugar. Hindi ito tatagal laban sa mga pag-atake ng mga magsasaka ngunit sapat na ang mga ito upang pigilan ang mga bala sa pananakit ng iba. Iyon ang dahilan kung bakit ipinatawag ni Justin ang lumilipad na espada sa sandaling malaman niya ang pinagtatagwa ng mga sniper. Walang makakapansin sa espada. Paano ito posible? Ang aking mga sniper. Nagsimulang manginig si Jinbo. Kahit na siya ay isang makaranasang commander, hindi pa siya nakatagpo ng isang kalaban tulad ni Justin. Ang balangkas laban kay Justin, ang kanyang trump card ay nabasag ng ganoon lang. Anong tinatitigan nyo? Sunog. Mabilis. Sunog. Tumakbo si Jinbo sa likuran ng kanyang mga sundalo para sa proteksyon at agad na sumama sa kanya ang kanyang mga kampan. Itinutok ng mga sundalo ang kanilang mga rifle kay Justin at sa loob ng ilang segundo, pinaputukan siya ng mga bala na parang bagyo. Gayunpaman, ang katawan ni Justin ay hindi malalampasan tulad ng Wall of Zenica na nakatayong mataas sa loob ng libu-libong taon. Napunit ng mga bala ang kanyang kamiseto ngunit nanatiling hindi nasaktan si Justin. Nakikiliti lang sa kanya ang mga bala na tumatagos sa baluti. Sa halip na patayin siya, ang mga bala ay nagdala lamang ng mga labi sa hangin. Kahit papaano, may nagsimulang magpaputok ng mga missile ngunit sa pagkakataong ito, nakatutok ang mga ito sa harapang bakuran. Daan-daang missiles ang naglakbay sa kalangitan na parang meteor shower at lumipad ang mga spark nang mapunta sila sa ice barrier. Walang makapaniwala sa kanilang mga mata na ang mga missile ay ginawang paputok. Bagamat nabasag ang harang, ang istruktura ng kalahating bilog ay naging imposibleng pumutok sa loob ng maikling panahon. Ang mga miyembro ng Gibson clan ay humanga kay Justin at nagsimula pa silang mag-cheer para sa kanya. Ang mga gwardya ay naliligo sa dugo mula sa digmaan at kung hindi sila nagretiro, sila mismo ay nakipaglaban kay Jinbo. Matalim na tiningnan ni Gavin ang kanyang mga miyembro ng clan, ang kanyang mga mata ay lumukot sa kanilang mga tagay. Hindi makontrol ni Lester ang kanyang ekspresyon habang nakatingin siya kay Justin ng masama. Halata sa kanyang ekspresyon ang pag-aalinlangan. Patuloy na umatras si Jinbo sa tunog ng mga putok ng baril ngunit tila hindi niya nabawasan ang distansya sa pagitan nila ni Justin. Ang mga nakatayo sa harap ni Justin ay hindi makatagal kahit isang segundo laban sa kanya. Ang iba ay dinurog ang dibdib, ang iba ay bali ang leeg at ang iba ay nabasag ang utak. Tumalsik ang dugo kung saan-saan ngunit nakataas ang ulo ni Justin habang naglalakad patungo kay Jinbo na may malalaking hakbang.
Basang-basa siya ng dugo at dahan-dahan, walang sinuman sa mga sundalo ang nang-ahas na lumapit sa kanya. Walang sino man ang handang mamatay para sa wala at sa sandaling ito, hindi na sila nagdududa sa babala ni Justin. Bumagsak si Jinbo sa lupa nang bumigay ang kanyang mga paa. Commander! Gusto siyang hilahin ng kanyang mga kababata ngunit napakalapit sa kanila ni Justin kaya napatakbo sila palayo. Sa sandaling tumayo si Jinbo, si Justin ay nakatayo na sa kanyang harapan na may masamang ngiti sa kanyang mukha. Huminto ang lahat sa pagpapaputok at ang kanilang mga tingin ay nakatuon kay Justin. Ang kanilang commander ay naging isang nakulong na hayop at gaano man siya kahirap humingi ng awa, hindi siya madaling patawarin ni Justin. Ikaw. Huwag kang lalapit sa akin. Nanginginig na itinuro ni Jinbo si Justin, huminahon ka. Ako si Jinbo, ako ang pangunahing commander ng puwersang militar ng Central City. Alam mo ba kung gaano karaming tao ang maaapektuhan kapag ako ay mamatay? Kahit na hindi tayo isang prestihiyosong angkan, hindi tayo nobodies. Ang pagpatay sa akin ay magdadala lamang ng gulo sa iyo. Kung mas pipiliin mo pa akong patayin ako. Sinubukan ni Jinbo ang lahat ng kanyang makakaya upang hikayatin siya ngunit nabigo siyang makakita ng bakas ng pag-aalinlangan sa mga mata ni Justin. Tiningnan siya ni Justin ng may habag, tapos ka na bang magsalita? Ako. Umungol si Jinbo, balak mo ba talaga akong patayin? Nawala sa isip mo. Sa tingin mo kaya mong patayin lahat ng kaaway mo. Alam mo ba ang kahihinatnan? Hindi ka ba natatakot sa kahihinatnan? Pinulupot ni Justin ang kanyang kaliwang kamay sa leeg ni Jinbo at itinaas siya. Sa bahagyang pagpindot, namula ang mukha ni Jinbo. May sasabihin ako sa inyo bago kayo mamatay. Ang tanga ninyong isipin na kaya nyo akong talunin dahil takot kayo sa mga patay, pero iba ako sa inyo. Hindi ako kailanman natakot sa namatay dahil sa akin, patay na sila. Hindi nila ako sasaktan. Kahit gaano pa karaming tao ang napatay ko, hindi sila magiging banta sa akin hanggat may buhay pa sila. Pero kung may buhay pa sila, they're lurking in the dark, so mas gugustuhin kung patayin ang lahat kaysa magkaroon ng isang tulad mo na nakatago sa dilim. Hindi narinig ni Jinbo ang kanyang huling mga salita dahil hinawakan ng kanang kamay ni Justin ang kanyang ulo at inalis iyon sa kanyang leeg. Bumulwak ang dugo sa kanyang leeg at ang ulo ni Jinbo ay inihagis sa lupa. 1284. Sa wakas ay nakaalis ang mga sundalo ng gamulong ang ulo ni Jinbo sa sahig, nag-iwan ng madugong bakas sa likod. Parang nagising sila sa isang bangungot. Kitang-kita ang takot sa kanilang mga mata. Ganun lang namatay si Jinbo. Isang commander na may titulong general ang pinugutan ng ulo. Ganun lang. Ang aksyon ni Justin ay nagpakita sa kanila na hindi sila nananaginip dahil inihagis na niya ang walang ulong katawan ni Jinbo sa lupa. Tumutulo ang dugo sa kanyang mga kamay na halatang hindi sa kanya. Namutla si Parley. Nanginginig ang kanyang mga labi habang lumingon sa kanyang ama, pare, siya. Pinatay niya si Jinbo. Ano? Ano ang dapat nating gawin? Ang sakit ay dumaan sa mga mata ni Gavin sa isang segundo ngunit agad siyang kumalma, patay na siya, wala na tayong magagawa. Ngunit, si Parley ay maikli para sa mga salita. Ang kanyang isip ay isang ganap na gulo. Si Gavin ay sinenyasan ng isang gwardya upang bigyan siya ng ilang mga utos. Tumango ang gwardya at tumakbo pabalik sa bakuran para isagawa ang utos niya. Pinaikit ni Lester ang kanyang mga mata sa gilid na may matigas na ekspresyon. Tumayo si Justin sa harapan nila at iniwas ang tingin sa nakapaligid na hukbo. Patay na ang iyong commander, mamamatay ka ba kasama niya o iiwan mo ang kanyang panig at ipapakita ang iyong katapatan sa bansa bilang isang sundalo? Ngumisi si Justin at nagdulot ito ng goosebumps sa mga kalapit na sundalo. Biglang tumakbo ang mga kampa ni Jinbo patungo kay Justin habang sumisigaw. Young Master Gibson. Napilitan kaming gawin ito. Sinusuportahan namin ang nominasyon mo bilang bagong commander sa aming puwersang militar ng Central City. Ngumiti ang isa sa kanila kay Justin. Oo, inabuso ni Jinbo ang kanyang kapangyarihan para sa kanyang kapakanan. Karapat-dapat siyang patayin. Handa akong maglingkod sa angkan ng Gibson at magtrabaho para sa iyo. Isa pang lalaki ang sumuso sa kanya.
Kumunat ang noo ni Justin. Kumuha siya ng submachine gun mula sa malapit na sundalo at pinaputukan ang dalawang opisyal. Gulat na napatingin sa kanya ang lahat habang patuloy na pinagbabaril ang dalawang opisyal. Bumagsak ang kanilang mga katawan sa lupa habang nakadilat ang mga mata na para bang hindi nila maintindihan kung bakit sila pinatay. Itinapon ni Justin ang baril at itinaas ang kanyang boses na walang ekspresyon ang mukha, "Hindi mo ba narinig ang aking mga salita? Sabi ko ipakita mo ang iyong katapatan sa bansa. Hindi sa akin. Bakit? Sa tingin mo ba ako si Jinbo? Sa tingin mo ba ako ay isang taksil na gustong magsimula ng kaguluhan?" Namutla ang natitirang mga opisyal. Ang pagsipsip sa kanya ay mapapatay sila. Napaka-unpredictable ni Justin kaya nawalan sila ng lakas ng loob na magsalita. Natatakot silang magsalita ng mali. Biglang lumuhad ang ilan sa mga opisyal at yumuko kay Justin. "Young Master Gibson, pakiusap, huminahon ka. Handa kaming maglingkod sa bansa. Lalaban kami hanggang sa mga taksil at hindi kami susuko." Agad na lumabas ang iba pang mga opisyal na nanunumpa ng kanilang katapatan habang umaangal. Ngayon na ang mga talahanayan ay nakabukas, ang natitirang bahagi ng hukbo ay nagsimulang sumuko. Habang dumarami ang mga sundalong sumuko ng kanilang mga sandata, naputol ang porma sayon. Ang Xuanshui Flying Sword ay binawi ni Justin at nawala ang harang sa kalangitan. Parang panaginip sa mga sundalo dahil napakabilis ng lahat. Pinangunahan ni Marking ang Iron Flame Iron Brigade upang kontrolin ang trapiko at nang bumalik siya, nagulat siya nang makitang pinanatili ni Justin na kontrolado ang sitwasyon. Naisip din niya ang pinakamasamang senaryo at tulad ng inaasahan niya, pinatay ni Justin si Jinbo. Noong nabubuhay pa si Jinbo, kailangan niyang manatili sa bakod dahil sundalo rin siya. Ngunit ngayong natalo si Jinbo kay Justin, hindi na siya magtatanim ng anumang sama ng loob kay Justin dahil siya ang biyenan ni Justin. Sa isang mapait na ngiti, kumilos si Marking bilang pansamantalang commander at inutusan ang hukbo na umalis sa lugar. Para naman kay Justin, walang maglalakas loob na makipag-ugnayan sa kanya dahil mukha siyang punit-punit. Siya na nababalutan ng dugo ay natakot din sa iba. Hinarap ni Parley ang resulta at pinangunahan niya ang mga gwardya upang linisin ang mga bagay. Naglakad si Justin pabalik sa harapang bakuran at dumapo ang kanyang tingin kay Lester. Tiningnan siya ni Lester nang may paggalang. Walang mali sa kanyang ekspresyon, "Kuya, salamat sa katapangan mo. Mukhang maaari na nating mapanatili ang kontrol ng puwersang militar ngayon. Ganun ba?" Biglang humakbang pasulong si Justin at itinaas si Lester sa langit. Huminga ang mga tao habang si Lester ay tumingin kay Justin na may galit na ekspresyon. "Siguro na-disappoint ka, di ba? Dahil nasayang ang lahat ng pagsisikap mo, sigurado akong hindi mo ito nakita." Tumawa si Justin. "Ako? Kuya. Hindi ko maintindihan ang sinasabi mo. Wala akong ginawa." Si Lester ay nagkunwaring mali. Ngumisi si Justin, "Kahit na hindi ko alam kung ano ang nangyayari sa iyo, hindi ibig sabihin na kailangan kong maghanap ng sagot para patayin ka. Maaari na lang kitang patayin ngayon. Mas gugustuhin kong pumatay ng maling tao kaysa palayain ang isang taong nagkasala. Ano sa palagay mo tungkol dito, Young Master Justin?" Mangyaring huminahon. "Oo, Young Master Justin, magkapatid kayong dalawa." Kinumbinsi siya ng mga gwardya at mga katulong samantalang si Gavin ay nanatiling tahimik habang pinagmamasdan sila ng kumikislap na tingin. Sa sandaling ito, narinig ang boses ni Rebecca mula sa likod ng pinto. "Justin, huwag mong saktan ang kapatid mo." Si Rebecca ay nagtulak sa mga tao na may gusot na buhok. Palabas na siya ng pinto nang makarinig siya ng gulo kaya agad siyang tumakbo. "Ma, ayos lang ako. Bilis tigilan mo na, kuya." Sinubukan ni Lester na manatiling kalmado. Hinailan ni Rebecca ang braso ni Justin ngunit hindi siya natinag. Namumula ang mga mata niya at nagmakaawa, "Justin, nakikiusap ako sa iyo. Maraming ang pagkakamali ang kapatid mo sa nakaraan pero nagbago na siya. Kailangan mo siyang bigyan ng pagkakataon. Paano mo siya masasaktan ng walang dahilan?" Napuno ng sakit at pag-aalala ang kanyang mga mata na nagpapalambot sa puso ni Justin.
Walang kabuluhan na ipaliwanag ang ilang bagay sa mga babae, lalo na pagdating sa relasyon ng mag-ina. Ang maternal instinct ay magpapabaya sa kanya ng lahat. Justin, sinabi mo na may pekana ang kapatid mo laban sa iyo ngunit hindi mo siya basta-basta sasaktan ng walang ebidensya. Umangat si Gavin. Alam ni Justin na tinutulungan niya siya ngunit hindi niya kayang saktan si Justin kapag nasa tabi niya si Rebecca. Kahit na nag-aatubili siyang bumitaw, si Lester ay napakahusay sa pagtatago na wala siyang mahanap na anumang matibay na ebidensya kahit natiwala siya na sangkot si Lester. Sa isang mahinang nguso, binitawan ni Justin si Lester. Bumantong hininga si Rebecca at tumingin kay Justin na may kasiyahang tingin. Walang gustong magsalita si Justin, lumampas sa kanila para mag-shower. Kailangan niyang magbago sa gulo na ito. Pinigilan siya ni Gavin at sinabi sa kanya ng may malalim na boses, nagpadala ako ng isang tao upang ipaalam sa angkan ng Lee. Tumugon na si Lee Machon at nangako siya na huhulihin niya ang mga taong sangkot sa insidenteng ito pagkatapos ipaalam sa amin. Napangiti si Justin, I bet nakuha na nila ang impormasyon at naghihintay lang sila kung paano namin ito haharapin. Hindi alintana ni Gavin ang kanyang saloobin, anuman ang kanilang unang intensyon, handa silang gamitin ang kanilang mga mapagkukunan upang alisin ang mga ito para sa iyo. Hindi na nila ipapatong ang kanilang mga kamay sa angkan ng Garrison sa takot na maapektuhan ang iyong ina, ngunit ang iba pa sa kanila ay wala nang magagawa. Natatakot lang sila na personal kung patayin sila at guluhin ang mga bagay-bagay. Mabilis na nawala ng interes si Justin, sige, hindi ako interesadong pumatay ng mga mahihina. Pagkasabi nito, iniwan sila ni Justin at naglakad patungo sa likod bahay. 12:85. Sa sandaling pumasok si Justin sa likod bahay, napansin niya si Maria na naglalakad pabalik-balik na balisa. Pakiramdam niya ay kakagete na niya ang daliri niya sa susunod na segundo. Lumiwanag ang kanyang mukha nang makita si Justin ngunit mabilis siyang natigilan nang mapansin ang dagwang hitsura nito. Itinaas ni Justin ang kanyang manggas at inamoy ang sarili. Isang awkward na ngiti ang gumuhit sa kanyang labi nang mapansin ang mga pira-pirasong karne sa kanyang sando. I guess it's kind of disgusting. Don't worry, maliligo ako sa ibang kwarto. Si Marian ay tumakbo pasulong at hinaila ang kanyang braso para pigilan siya sa pag-alis. Anong iniisip mo? Bakit ka pupunta sa ibang kwarto? Gusto mo bang isipin ng iba na naiinis ako sayo? Ang tagal na nating magkasama, sanay na ako. Dugo at karne lang. Sumunod ka. Lamambat ang puso ni Justin sa kanyang sinabi at sinundan siya nito sa silid. Nang makapasok sila sa banyo, hinubad ni Marian ang gutay-gutay na sando ni Justin at naghugas ng kamay bago tumakbo palabas para kumuha ng bagong set ng damit. Binuksan ni Justin ang shower at ngumisi nang lumabas si Marian nang hindi napapansin ang hubad na katawan, kailan ka pa nagbago? Napakahiya mo noong huling beses na hindi mo man lang ako pinapasok sa kwarto mo. Ano? Si Marian ay hindi nakapag-react sa oras dahil abala siya sa paglilinis ng kanyang maruming damit. No wonder they say marriage is the lapida ng pag-ibig. Simula ngayon ay nanay na lang kita ng anak ko, sok-sok. Biro ni Justin. Huminto si Marian sa kanyang ginagawa at tumangala sa kanya na namumutla ang pisngi, ang sanggit mo, sinubukan kitang tretuhin ng maayos at sinusundo mo na ako. Matutulog ako kay Leia. Napangiti si Justin, Marian darling, nagbibiro lang ako. Huwag mong seryosohin. Nga pala, nasaan si Leia? Marian rolled her eyes at him, hindi mo siya papayagang lumabas kaya nakatulog siya sa kwarto ng kanyang lolo sa tuhod. Grabe, matagal na siyang natutulog simula nang magsimula siyang magtanim sa iyo. Nakakabahala na makakatulog siya kaagad pagkatapos ng almusal. Bata pa siya. Normal lang sa kanya na matulog ng mas matagal dahil nakakapagod sa pag-iisip ang cultivation at hindi pa fully develop ang utak niya. Bumantong hininga si Justin, hindi ako makatulog sa oras na iyon, nag-aalala na baka hindi ako magising kung gagawin ko. Pero para mabuhay, kailangan kong magtanim sa abot ng aking makakaya. Nasa kanya na ang lahat ng kailangan niya ngayon at hindi na niya kailangang mag-alala tungkol sa kanyang sariling buhay, kaya mas pinagpala siya kaysa sa akin. Ngayong naisip ko ito, I had it best when I've used it best for the past years.
Ngayon ginagawa ko ito para sa inyong dalawa. Natapos ni Justin ang paglilinis ng sarili habang sinasabi ang mga bagay na ito nang walang pag-iisip. Tahimik na nakinig si Marian sa kanya habang binibigyan siya ng tuwalya at bagong damit. Si Justin ay nagbihis ng maluwag at umupo sa kama. Sa sandaling umupo siya, lumitaw si Lester sa kanyang isipan na labis na bumubulabog sa kanya. Gayunpaman, masasaktan si Rebecca kung hayagan niyang patayin si Lester. Siguro kailangan niyang maghanap ng pagkakataon para patayin siya ng palihim. Ano ang iniisip mo? Ang malumanay na boses ni Marian ay bumasag sa kanyang pag-iisip. Tumangala si Justin at ngumiti sa kanya nang mapansin niya ang kanyang nag-aalalang ekspresyon. Wala lang, iniisip ko lang, paano haharapin ng matandang lalaki ang kalalabasan nito. Kinagat ni Marian ang kanyang mga labi at nag-isip saglit bago umupo sa tabi ni Justin. Alam kong hindi ko na dapat itanong ang tungkol sa naunang pangyayari ngunit gusto ko lang marinig ang katotohanan mula sa iyo. Ano? Marami na ba tayong kaaway ngayon? Nasa panganib ba tayo? Nanlaki ang mga mata ni Marian nang may pag-aalala. Tinapik ni Justin ang kanyang dibdib habang tumatawa. Nandito pa rin ako, kaya huwag kang matakot. Then promise me this. If anything happen, tell me about it. I'm not an irrational and foolish woman, you know that. I have a sense of reasoning. Matigas na sabi ni Marian. Biglang na-realize ni Justin na cute siya kapag seryoso. Bahagyang umawang ang labi nito habang nakatingin sa kanya ng kumikinang na mga mata. Hindi napigilan ni Justin ang kanyang sarili na abutin ang kanyang pisngi. Gayunpaman, kumunot ang noo ni Justin nang mapansin niya ang isang pahiwatig ng pula sa kanyang kanang daliri. Tumagos ang dugo sa kanyang mga kuko kaya hindi ito nalinis ng lubusan. Sa katunayan, amoy na amoy niya ang pinaghalong body wash at dugo sa kamay. Ang kanyang kamay ay parang napakadumi sa tuwing naaalala niya ang paraan ng pagbali niya sa leeg ng isang tao gamit ang kanyang mga kamay. Sumilay sa kanyang mukha ang isang nakaka-deprecate na ngiti at binawi niya ang kanyang kamay habang tumatango. Naiintindihan ko, sasabihin ko talaga sa iyo pagdating ng panahon. Biglang inabot ni Marian at hinaila ang kanyang kamay patungo sa kanyang pisngi. Hindi maintindihan ni Justin ang nangyari ngunit ang kamay nito ay dumampi na sa kanyang malambot na pisngi. Bakit mo ibinaba ang kamay mo? Hindi kita pinigilan. Akala mo ba madumi ako? Ngumisi si Marian. Mapait na ngumiti si Justin. Hindi, amoy dugo ang kamay ko at marumi pa rin ang mga kuko ko. May nasabi ba ako tungkol dito? Tinanong siya ni Marian na may pulang mata. Hindi alam ni Justin ang sasabihin. Pinunasan ni Marian ang kanyang pisngi sa kanyang kamay na para bang hinihila siya palapit sa kanya. Alam mo ba na kahit gaano man kadumi ang iyong mga kamay, gaano man karaming mga bangkay ang nahawakan mo? Para sa akin, ito ang mga kamay na humawak sa akin habang naglalakad kami sa mataong mga kalye. Hinaranggan nila ako ng mga bala, itinulak nila ako, niyakap nila ako para matulog at niyakap nila ang aking anak na babae. Hinding-hindi ko akalain na ang mga kamay ng aking asawa ay. Nabasa ang mga mata ni Justin sa kanyang malambot na salita. Upang pagtakpan ang awkwardness, ibinaba ni Justin ang kanyang ulo at tumawa. Marian, sino ang nagbigay sa iyo ng script? Nasa isang dula ka ba? Seryoso ako. Seryosong sabi ni Marian. Naisip ni Justin na napakalambot niya. She was everything he needed after a bloody fight, the coldness in him need consoling from her. Ipinulupot ni Justin ang isang braso sa kanyang mga binti at ang kabilang braso ay sinugitan ang kanyang baywang upang ihagis siya sa kama. Napabuntong hininga si Marian nang idiin ni Justin ang sarili sa kanya. Mabilis niyang tinakpan ang mga labi nito nang mapagtanto niya kung ano ang sinusubukan nitong gawin. Huwag na. Umaga pa at hindi pa ako naliligo. Wala namang pakialam ang asawa ko sa maruruming kamay ko, paano ako maaabala niyan? Tsaka, pinakamabango ang sinta ko. Humalaklak si Justin at ibinaon ang kanyang mukha sa kanyang dibdib, nag-iwan ng mga halik kung saan-saan. Walang magawa si Marian kaya nagpa siya na lang siyang hayaan siyang gawin ang gusto niya. Naabala lang siya na kailangan niyang magpalit ng bagong set ng damit pagkatapos nito. Sa sandaling ito, biglang huminto si Justin at tumingin sa pintuan ng kwarto na may kakaibang ekspresyon.
Tatanungin sana siya ni Marian kung ano ang problema nang marinig niyang may nagbukas ng pinto. Mommy, Mommy. Bumalik na ba si Daddy? Gamulong si Leia sa kwarto na parang bilog na bola. Nanginginig ang chubby cheeks niya habang hinahanap ang parents niya. Natarante niyang iniangat ang kanyang ulo nang mapansin niyang magkapatong sila sa kama. Daddy, Mommy, anong klaseng laro ang nilalaro mo? Tanong ni Leia. Si Marian ay naging beet red, gustong-gustong gumapang sa ilalim ng kama. Buti na lang nakasuot pa ang damit niya kung hindi ay nakakahiya. Kalmado si Justin, nag-eehersisyo sina Daddy at Mommy. Nag-eehersisyo. Gusto rin itong gawin ni Leia. Sinubukan ni Leia na tumalon sa kama. Agad siyang pinigilan ni Justin, Leia, magagawa mo lang ang ehersisyong ito kapag lumaki ka na. Makipaglaro ka ngayon sa lolo sa tuhod, huwag kang papasok sa kwarto hanggat hindi tayo nakalabas. Hindi natuwa si Leia tungkol dito at tinitigan niya si Justin sa isang nakakaawang tingin na parang kinukondena si Justin sa pagpapaalis sa kanya. Pumuputok ang pantalon ni Justin dahil sa kanyang pagtayo at halos mawala na siya ng katinoan dahil dito. Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master.